Aswang sa Lemay ni Lola. Sa malamlam na gabi sa bayan ng Capiz, isang lugar na kilala sa kanyang misteryo at mga kwentong kababalaghan, namumuhay si Big Ang, isang dalagang may mataimtim na pananampalataya sa mga alamat ng kanyang bayan. Ang mga kwento ng aswang at iba't ibang nilalang ng gabi ay tila nagsilbing aral at gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isang araw, habang naglalakad si Big Ang patungo sa bahay ng kanyang lola ina, napansin niyang may kakaibang bilin na nakatago sa kanyang looban. Hindi niya malaman kung saan nagmumula ang kanyang kaba, ngunit tila may di kapani-paniwala na nagbabantay sa kanilang lugar. Hindi ito nagtagal at bumungad sa kanya si Rene, isang matandang mang-uutot ng kahoy at tagapagsalaysay ng mga nakakatakot na kwento ng bayan ng Capiz. Dumating ka sa oras na ito, Big Ang, ani Rene, na may malalim na pagnanais na magsalaysay ng isang kwento. Gusto mo bang makinig ng isang kwento na may kinalaman sa aswang sa Lemay ng iyong lola ina? Bilang kabataan, nag-aalab ang kuryosidad ni Big Ang, kaya't tumango siya ng maayos. Nagsimula si Rene ng kwento na nagpapakita ng mga anino ng kaharian ng dilim at pangamba. Matagal nang pumapatay ang isang aswang sa mga Lemay dito sa Capiz, simulang pagsalaysay ni Rene. Ito'y nagsimula noong panahon ng mga ninuno natin. Sinasabing ang aswang ay nagtatago sa likod ng mga matandang puno at naghihintay ng tamang oras para lumabas at makakain ng hilaw na karne ng mga nagdadalamati. Lumalim ang gabi habang itinutuloy ni Rene ang kanyang kwento. Si Lola Ina, na isang tagapagmana ng kasaysayan ng bayan, ay naging saksi sa ilang pangyayari na hindi kayang tuklasin ng karaniwang tao. Ang mga Lemay sa bayan ay nagiging pintuan ng mga aswang, at sa tuwing may pagkakataon, ang kanilang lihim na pangangailangan para sa laman ng tao ay inilalabas. Nang mabalitaan ni Big Ang ang mga pangyayari, napuno siya ng takot at pangamba. Subalit, hindi niya kayang ipagkaila ang kuryosidad na bumabalot sa kanyang damdamin. Nagdesisyon siyang alamin ang katotohanan sa likod ng kwento ni Rene. Isang gabi, habang nag-aalay ng mga kandila si Big Ang sa puntod ng kanyang mga yumaong kamag-anak, napagtanto niyang may kakaibang senyales na nagdudulot ng pangambang nakatago sa likod ng dilim. Ang hanging lumalamig ay tila nagdadala ng mga tinig mula sa malalayong puok ng sementeryo. Hindi niya alam kung anong uri ng kapahamakan ang naghihintay sa kanyang paligid. Sa paglipas ng mga araw, mas naging masusing tagapagmasid si Big Ang sa mga kakaibang pangyayari sa bayan. Sa kanyang pagmumulat, nakakakita siya ng mga anino na tila nagmumula sa kagubatan. Nagsimula siyang magtaka kung ito'y totoong mga nilalang na naglalakbay sa gabi o baka'y produkto lamang ng kanyang likas na kaba. Isang araw, habang siya'y naglalakad pauwi mula sa paaralan, napansin niyang may umiikot na mga ulap sa paligid. Ang dating payak na bayan ay nagiging mas nakakatakot sa kanyang mga mata. Sa kanyang pag-iisa, napagtanto niya na may kakaibang puwersa na umiikot sa kanilang lugar. Lumipas ang mga gabi, at mas lumalalim ang kanyang pangamba. Minsan, napagtanto niyang nagiging mas malakas ang tibok ng kanyang puso kapag naririnig niya ang kakaibang mga huni mula sa kagubatan. Hinanap niya si Rene upang humingi ng payo at kahatulan. Nakikita mo rin ba ang mga anino na naglalakad sa dilim, Rene? Ang tanong ni Big Ang, na puno ng pangamba. Tama ka, Big Ang. May mga nilalang dito na hindi kayang makita ng karaniwang tao, sabi ni Rene, na tila may malalim na kaalaman sa mga espiritual na bagay. Ngunit tandaan mo, ang katapangan ay nagmumula sa pagkilala sa iyong takot. Kailangan mong harapin ang mga ito ng may tapang at pangunawa. Sa kabila ng takot, nagpasya si Big Ang na harapin ang kanyang mga kaba at alamin ang tunay na kwento sa likod ng aswang sa Lemay ng kanyang lola ina.
Ang kanyang paglalakbay patungo sa katotohanan ay magdadala sa kanya sa masalimuot na karanasan, na magbibigay liwanag sa lihim na bumabalot sa bayan ng Capiz. Sa pagtuloy ng kwento, naging mas makulimlim at misteryoso ang paligid ng bayan ng Capiz. Habang naglalakad si Bibang sa madilim na kagubatan, tila may mga anino na bumabalot sa kanyang paligid. Ang mga halimuyak ng bulaklak ay napalitan ng masangsang na amoy ng lupa at dugo, nagpapahiwatig ng malapit na panganib. Napansin ni Bibang ang unti-unting pag-usbong ng mga matang nagliliyab sa dilim. Hindi ka panipaniwala ang kanilang kulay na parang apoy na naglalakbay sa dilim, at nagdadala ng init na masasalamin sa masamang premonition. Ngunit sa kabila ng takot, nanatili siyang naglakbay patungo sa kanyang layunin na alamin ang lihim ng bayan. Habang naglalakad, biglang lumigkas ang malakas na pag-ugong ng hangin, at nawala ang lahat ng ingay sa kagubatan. Parang bumagsak ang dilim sa paligid ni Bibang, at sa gitna ng madilim na gubat, tila naririnig niya ang mga paminsang tibok ng puso ng bayan. Nang biglang lumitaw sa harapan ni Bibang ang silhuetang may pakpak na nagliliparan. Isang aswang na may matang parang mga uling, tila nagbabadyang damako sa kanyang harap. Napakunot noo si Bibang, ngunit sa halip na takbuhan ang kanyang takot, nagtagumpay siyang panatilihin ang kanyang katinoan. Sino ka? Bungad ni Bibang sa diwa ng pangangailangan ng katapangan. Ang aswang ay yumukod na parang tanda ng paggalang. Ako ang tagapagmanwe ng bayan ng Capiz, Bibang. Ang nagbibigay buhay sa mga alamat at naglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan. Hindi alintana ni Bibang ang panganganig na maaaring dala ng aswang. Sa halip, nagtanong siya ng may determinasyon, bakit mo ginagawa ito? Ano ang iyong layunin sa bayan? Ang aswang ay ngumiti ng may kahalong lungkot at pangungulila. Ang bayan ng Capiz ay puno ng mga kwentong hindi kayang tuklasin ng karaniwang tao. Ngunit may isang lihim na inililihim ng mga nakaraang henerasyon, isang kasunduan sa pagitan ng aswang at mga taong naninirahan dito. Tinatanggap namin ang mga alay na karne mula sa langay bilang bahagi ng kasunduan. Ngunit sa paglipas ng mga dekada, ang mga tao ay nagiging makakalimutin. Kaya't ako'y narito upang ipaalala sa kanila ang kanilang pangako, at sa iyo, Bibang, na magsilbing saksi sa hindi malilimutang gabi na ito. Ang aswang ay bumalik sa kadiliman, at biglay nagluming ang mga mata ni Bibang. Sa kanyang pagtahak sa madilim na landas, napagtanto niyang may mas malalim pang lihim ang kanyang bayan, isang kasaysayan ng dilim at lihim na tila ba isinusumpa ng bawat patak ng dugo at bawat pag-ulong ng hangin. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan ni Bibang ang isang lumang simbahan na itinatago sa kalikasan. Doon, nakita niya ang larawan ni Lola Ina, na may kasamang mga alitaptap na nagbigay liwanag sa kanyang pangitain. Sa kanyang harap, tila bumukas ang mga pintuan ng panahon, at siya'y itinaboy papunta sa masalimuot na nakaraan ng bayan. Ang pagpapatuloy ng kwento ay magdadala kay Bibang sa masalimuot na sikreto ng bayan ng Capiz, kung saan ang mga aswang ay may kahalintulad na pangangailangan sa pangangalaga ng mga tao. Ngunit ang kasunduang ito ay nagdadala rin ng kapahamakan at kapahayagan, na dapat tuklasin ni Bibang upang mapanatili ang balanse ng buhay sa kanyang bayan. Isang umaga, habang si Bibang ay naglalakbay patungo sa madilim na kagubatan, napagtanto niyang may kakaibang mga senyales sa kapaligiran. Ang mga puno ay tila humihinga ng mas malakas, at ang hangin ay nagdadala ng mga napakabigat na bulong na tila ba galing sa kalaliman ng gubat. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, napagtanto ni Bibang na tila may mga multo at anino na sumusunod sa kanyang pag-akyat sa bundok.
Ang mga malamlam na mata na bumabalot sa kanilang mga mukha ay nagdudulot ng pangangambang hindi kayang mailarawan ng kahit anong salita. Sa pagdaan ng mga oras, si Big Ang ay napapalibutan ng mga anino. Ang kanilang malamig na hininga ay dumarampi sa kanyang balat, at sa bawat hakbang, parang may mga kamay na humahawak sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng pagtakot, nanatili siyang naglakbay, hanggang sa makarating siya sa isang lihim na pook sa loob ng kagubatan. Doon, napagtanto niya ang napakalaking puno na tila may mukhang nakautit sa kanyang malamlam na kaharian. Ang mga sanga ay may mga matang parang dilaw na mga mata na tila ba nagmamasid sa kanyang pagdating. Isang tinig ang bumulaga mula sa puno, "Big Ang, ikaw ang hinihintay namin." Nang biglang sumiklab ang mga sanga at nagbigay liwanag sa lugar, napagtanto ni Big Ang na ito ay isang puno ng mga espiritu ng mga yumao. Sila ang mga naaagnas na kaluluwa ng mga tao na noon ay nagbigay sa aswang ng kapangyarihan upang maging buhay. Sa bawat lami at alay ninyo, kayo'y nagbigay ng lakas sa aming bayan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga alaala ninyo ay nawawala, at ang bayan ay nababalot sa kadiliman, sabi ng isa sa mga espiritu, habang ang kanyang boses ay bumabalot sa hangin. Bilang bahagi ng kasunduan, ang mga aswang ay inatas ang mandilaga sa mga kaluluwa ng mga yumao. Ngunit sa kanyang pag-aaral, napagtanto ni Big Ang na may mga aswang na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan at nagiging mas malupit sa kanilang mga sinumpaang gawain. Kailangan mong iligtas ang bayan, Big Ang. Ang mga aswang na hindi natutunan ang tunay na layunin ng kanilang kapangyarihan ay siyang nagdadala ng kadiliman sa ating lugar, ang sabi ng mga espiritu. Buong tapang na nagpasya si Big Ang na labanan ang kadiliman at itaguyod ang lihim ng bayan ng Capiz. Dinala niya ang lihim na ito sa kaalaman ng mga tao, at nagsimula silang magtulungan upang labanan ang mga aswang na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Ngunit sa pagtatangkang ito, nagising ang mas malupit na puwersa sa bayan. Ang mga aswang na nabubuhay sa kadiliman ay nagkakaroon ng mas matindi at mas mabangis na kapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay nagiging tila parang bagyong naglalakbay sa kagubatan, at ang kanilang mga tinig ay parang mga kidlat na bumubutis sa kanyang konsensya. Ang bayan ay sumisidhi sa kaguluhan, at si Big Ang, na nagiging bantayog ng lihim, ay napipilitang humarap sa mas malupit na mga panganib. Ang kanyang paglalakbay sa bayan ngayon ay tila pagtahak sa landas ng mga alamat, isang landas na puno ng kasalukuyang pag-iral ng kababalaghan. At sa gitna ng dilim at panganib, si Big Ang ay handang magsakripisyo upang mailigtas ang kanyang bayan at ibalik ang kapayapaan sa bayan ng Capiz. Subalit, ang kanyang pinaglalaban ay lumalabo, at tila ba ang lihim ng bayan ay patuloy na nakatago sa kadiliman, naghihintay na muling magdulot ng takot at pangamba. Sa paglipas ng mga araw, dumarami ang aswang na nagiging mas malupit at mas masamang anyo. Ang kanilang mga mata ay parang naglalakbay na mga apoy, at ang kanilang mga tinig ay nagiging mas masigla na tila mga yagabagang kidlat. Sa tuwing sila'y dumaraan, ang hangin ay nagiging malamig at mabagsik, tila nagdadala ng malulupit na mensahe mula sa kaharian ng dilim. Si Big Ang ay laging nasa gitna ng laban, subalit sa bawat tagumpay niya, tila mas lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ng kadiliman. Nagsimula na siyang makarinig ng mga tinig sa kanyang panaginip, mga tinig na nagmumula sa malalayong lugar ng kagubatan, nagsasabing, "Big Ang, kailangan mo kaming tulungan." Isang gabi, habang naglalakad si Big Ang patungo sa sentro ng bayan, napagtanto niyang napuno ng takot ang buong lugar. Ang mga kalsada ay nagiging madilim, at ang mga ilaw sa kalsada ay unti-unting nawawala. Ang mga tao sa paligid niya ay nagiging misteryoso,
tila mga multo na naglakbay sa bayan. Nang biglang magsanib puwersa ang mga aswang, nagkaroon ng isang di matitinag na anino na bumabalot sa kagubatan. Parang alon ng kadiliman na naglalakbay sa buong bayan, ang kanilang presensya ay tila nagdadala ng malupit na pangangamba. Si Bibang, na puno ng determinasyon, ay nagdesisyon na harapin ang pinakamatindi at pinakamalupit na aswang na siyang nagtataglay ng kapangyarihan mula sa mismong kaluluwa ng mga yumao. Sa kanyang pagsaliksik, natuklasan niya ang lugar kung saan ito nagtatago, isang lugar na kaharian ng kadiliman sa gitna ng kagubatan. Isang gabi ng buwan na bumabalot sa dilim, nagtungo si Bibang sa nasabing lugar. Ang kanyang hakbang ay tila laging sinusundan ng mga anino at malulupit na hagulgol ng hangin. Sa pagdating niya sa pintuan ng kaharian ng kadiliman, napagtanto niya ang mga malademonyong anino na nagsisilbing mga gwardya. Narito ka upang labanan ang kadiliman, Bibang. Sabi ng pangunahing aswang, ang tinatawag na tagapangasiwa ng dilim. Ngunit alam mo bang sa paglaban mo, mas lalong magiging matindi ang kapangyarihan namin. Wala sa kanyang balak na umurong si Bibang. Dala ang lihim ng bayan at tapang na nagmumula sa kanyang puso. Nagpatuloy siya sa paglakbay patungo sa kaharian ng kadiliman. Doon, nadatnan niya ang mga aswang na nag-aalay ng mga ritual at mga sakripisyo mula sa mga yumao. Hindi nagtagal, ang pangunahing aswang ay nagbigay lihim na ang mga ritual na ito ay nagbibigay buhay sa kanilang kapangyarihan. Ang bawat alay ng dugo mula sa lami at bawat luha ng pagdadalamati ay tila nagiging pondo ng masamang kapangyarihan, nagbibigay buhay sa kadiliman na naglalakbay sa bayan ng Capiz. Ang buong kaharian ay nagiging mas malupit at mas masama, at si Bibang ay tila natatangi sa gitna ng mga dilim na naglalakbay sa paligid. Nang matansya niyang hindi kayang labanan ng kanyang lihim at tapang ang kapangyarihan ng kaharian, napagtanto niyang kailangan niya ng tulong mula sa mga yumao. Sa isang desperadong pagsusumamo, inawit ni Bibang ang mga awit ng kanyang mga ninuno at nagsilbing tawag sa kanilang mga kaluluwa. Mula sa lihim na kagubatan, dumating ang mga anino ng mga yumao, handang itulong sa kanya sa laban sa kadiliman. Ang mga yumao ay nagbigay kay Bibang ng mga anteng-anteng at ritual na makakatulong sa kanyang laban. Sa kaharian ng kadiliman, nagkaroon ng sagupaan na nagdala ng malakas na liwanag at malupit na ingay. Nang makarating si Bibang sa kinaroroonan ng pangunahing aswang, nagsimula ang masusing laban. Ang dilim ay naglalaban sa liwanag, at ang masamang kapangyarihan ay nagtatagisan sa likas na tapang at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang pag-angat, nagamit ni Bibang ang mga anteng-anteng mula sa mga yumao, at nagkaroon siya ng sandaling tagumpay. Ngunit sa kabila ng pagtagumpay, napagtanto niya na ang kaharian ng kadiliman ay hindi agad na mawawala. Ang laban ay nagiging mas mabangis, at ang mga aswang ay nagtatagumpay sa pag-akit ng mas maraming tao sa kanilang malupit na gawain. Ang kwento ay nagpapatuloy sa gyera ng dilim at liwanag, kung saan ang bayan ay nagiging mas nakakatakot, mas nakakakaba, at mas nakakasindak. Ang mga aswang ay nagtatagumpay sa paghahari, at si Bibang ay nagsisilbing huling tagapagtanggol ng bayan ng Capiz. Sa kanyang palad, itinakda ang hinaharap ng kanyang bayan, at tanging ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ang tanging nagbibigay liwanag sa dilim na bumabalot sa kanyang landas. Sa gitna ng paghahari ng mga aswang at lumalakas na kadiliman sa bayan ng Capiz, nagbago ang kanyang tanawin. Ang bayan na dating puno ng buhay at kasaysayan ay unti-unti nang nagiging lupang puno ng takot at pangamba. Ang mga tao ay nagiging sunod-sunyiran sa mga aswang, at ang mga lami ay nagiging ritual ng kadiliman. Nang makarating si Bibang sa sentro ng kaharian ng kadiliman,
Doon niya naisalayan ang isang altar na puno ng mga ritual na nagdadala ng masamang kapangyarihan. Ang mga aswang na nagpaparangal dito ay nagiging mas malupit, at ang pangunahing aswang na si tagapangasiwa ng dilim ay nagiging mas malakas at mas masamang anyo. Nagsimula ang ritual ng dugo at apoy, isang pangyayari na nagdadala ng kamatayan at kasamaan sa buong bayan. Ang mga aswang ay nagtutuos, at ang lupa ay nagsisilbing saksi sa kaharian ng mga bangkay at dilim. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto ni Bibang na kailangan niyang tapusin ang ritual upang maibalik ang kapayapaan. Sa tulong ng mga anteng-anteng na ibinigay ng mga yumao, nagtagumpay si Bibang na mapasabog ang altar. Ngunit sa halip na mawala ang kaharian ng kadiliman, mas lalo itong naging malupit at mas nakakatakot. Naglaho ang mga anino, at nagmula sa dilim ang mas matinding puwersa na nagdudulot ng mas malupit na pangangamba. Nagtagumpay si Bibang na isalba ang kanyang sarili mula sa ritual, ngunit ang bayan ay nananatili sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang pangunahing aswang ay nagsalita ng isang masusing sumpa, hanggang ang huling buhay sa bayan ng Capiz ay maglaho, ako'y mananatili at maghahari. Ang kanyang mga salita ay bumulaga kay Bibang, ngunit sa kabila ng takot at pagod, hindi siya sumuko. Sa halip, naghanap siya ng lihim na susi na makakapagbukas sa pintuan ng kaharian ng kadiliman. Sa malayong puok sa gubat, nadatnan niya ang isang lumang tanyag na pintuan na tila ba itinatago ng mga espiritu. Sa pagbukas ng pintuan, isang makapangyarihang liwanag ang bumulaga kay Bibang. Doon ay napagtanto niya ang tunay na anyo ng bayan ng Capiz, na puno ng buhay at liwanag. Ngunit ang pag-asa ay hangina nang mabalitaan niyang ang mga tao sa bayan ay unti-unti nang nawawala. Nagiging biktima ng mas malupit na pang-aapi ng mga aswang. Ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan ang nagtulak sa kanya na harapin ang pangunahing aswang, ngunit tila ba ang kanyang mga puwersa ay hindi sapat. Ang ritual ng kadiliman ay nagpapatuloy, at ang buong bayan ay tila nawalan ng pag-asa. Sa isang malupit na laban, nagharap si Bibang at ang pangunahing aswang. Ang kanyang mga mata ay parang mga nagsusumiklab na bituin, at ang kanyang mga kamay ay bumubukas ng mga anteng-anteng mula sa mga yumao. Ngunit ang aswang ay nagtatagumpay sa paghawi ng kanyang mga puwersa. Danga po ang dilim sa bayan ng Capiz, at sa pagdating ng kasawiang palad, ang pangunahing aswang ay nagwagi. Ang bayan ay bumagsak sa kadiliman, at ang mga tao ay tila napadpad na sa ibang dimensyon. Si Bibang, na nananatili sa kanyang pagmamahal sa bayan, ay naiwan na lamang na nakatayo sa gitna ng naglalakihang panggulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala, ngunit sa gitna ng lahat, naririnig niyang tila may nagmumula sa malayo at nagdadala ng lihim na mensahe. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Bibang. Ang tunay na lihim ay nasa iyong puso at pagmamahal sa bayan ng Capiz. Gamitin mo ang iyong tapang at ang lihim na iyon upang buksan ang pinto ng liwanag. Sa pag-alsa ng kanyang kalooban, nagtagumpay si Bibang na muling buksan ang pintuan ng liwanag. Doon, bumalik ang kanyang bayan sa kanyang dating anyo. Ngunit sa puso ni Bibang ay naruroon pa rin ang sakit at pangungulila sa mga nawala. Ang kwento ay nagwawakas sa isang malupit na tagpo, ngunit ang laban ni Bibang sa kadiliman ay patuloy. Ang bayan ng Capiz ay may taglay na mga sekreto at lihim na kailangang pangalagaan, at si Bibang ay nananatiling bantayog ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ang dilim at liwanag ay nag-uunahan sa kanyang paligid, nagdadala ng bagong simula na puno ng kaba at pangamba. Matapos mawala ang kadiliman sa bayan ng Capiz, tila nag-iba ang lahat. Ang bayan ay umiwas sa anumang pag-uusap tungkol sa mga aswang at kaharian ng dilim.
Ngunit sa kabila ng pagkakamit ng ilaw at liwanag, may mga anino pa ring bumabalot sa mga gilid ng kagubatan. Isang araw, nang naglalakad si Bibang sa labas ng bayan, napansin niyang may mga mabangis na huni mula sa kagubatan. Ang mga halimuyak ng bulaklak ay napalitan ng isang masangsang na amoy ng kamatayan, nagdudulot ng kanyang pangangamba. Sa gabi, habang siya'y nagpapahinga sa kanyang tahanan, biglang nagkaroon ng kakaibang tililing mula sa kagubatan. Ang mga pader ng kanyang bahay ay tila naglalakbay sa mga nakakatakot na anino, at ang malakas na hangin ay nagdadala ng masamang premonition. Sa kanyang panaginip, napagtanto ni Bibang na may isang bagay na nanganganib sa bayan. Ang mga yumao na hindi napayapa ay nagbabalik, at ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagiging alingaw-ngaw sa kagubatan, nagdadala ng masamang tadhana. Dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, nagpasya si Bibang na harapin ang kanyang takot. Naglakbay siya patungo sa kagubatan, na puno ng dilim at misteryo, na tila ba nagdadala ng mga sekreto ng nakaraan. Sa pag-aalab ng buwan, siya'y naglakad sa gitna ng madilim na landas. Nang makarating si Bibang sa kalagitnaan ng kagubatan, napagtanto niyang may mga mata na parang nagliliyab na tila ba nagmamasid sa kanyang pagdating. Ang mga anino ay nagdadala ng takot, at ang kagubatan ay tila nagiging buhay na bagay na nagtatago ng mga lihim na mas makikitig ang kaharian. Biglang lumitaw sa kanyang harap ang mga yumao, na puno ng galit at puot. Bibang, hindi kami mapayapa. Ang ritual ng dilim ay hindi nabura. Kami nanganganib at ang buong bayan ay muling magiging alipin ng kadiliman, anila sa isang tinig na puno ng pangangamba. Sa pag-aalab ng liwanag, bumulaga sa kanyang mga mata ang mga anino ng mga yumao, na puno ng kasamaan at puwersang hindi kayang kontrolin. Sila'y naglakbay mula sa kanyang pananaginip patungo sa kanyang konsensya, nagdadala ng mga alaala ng kaharian ng dilim. Tulad ng isang bagyong nagdadala ng pag-asa at pangamba, nagsalita ang mga yumao. Ikaw, Bibang, ang huling pag-asa ng bayan ng Capiz. Kailangan mong buksan muli ang pintuan ng liwanag at ibalik ang kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Dahil sa pangako ni Bibang sa kanyang bayan, nagtagumpay siyang muling buksan ang pintuan ng liwanag. Ngunit sa halip na kalasugan, bumukas ang pintuan sa isang masalimuot na kaharian ng mga espiritu at nilalang na puno ng hinanakit. Ang mga espiritu ay naglakbay sa bayan, dala ang kanilang mga alaala ng kamatayan at puot. Ang bayan ay nagiging lugar ng mga multo at anino, at ang mga tao ay tila nagiging biktima ng mga galit na kaluluwa. Habang ang mga espiritu ay naghahari, lumakas ang ritual ng dilim at mas lalong nagiging mapanganib ang bayan ng Capiz. Ang mga tao ay naging mga alipin ng kadiliman, at si Bibang ay naiwang mag-isang humaharap sa paghahari ng dilim na mas lalong naging makakatakot at mas mapanganib. Sa paglakbay ni Bibang sa kagubatan, nadatnan niya ang bayan ng Capiz na nag-iba ng anyo. Ang mga gusali ay nagiging pasan-pasan ng mga multo ng mga yumao, at ang mga kalsada ay nagiging bangkayang daanan na puno ng mga anino. Ang dilim ay lalong dumarami, tila ba ang bayan ng Capiz ay nagiging isang lugar ng kapahamakan at panganib. Sa bawat sulok ng bayan, naririnig ni Bibang ang mga hudyat ng kamatayan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng mga tinig ng mga yumao na naglalakbay sa kagubatan, at ang mga anino ay tila nagiging mas malalim at mas malupit. Ang bayan ay nagiging silong ng kadiliman, at ang mga tao ay nagiging mga tanikala ng takot. Habang naglalakad si Bibang sa mga madilim na kalye ng bayan, biglang bumulaga sa kanyang harap ang kanyang sariling anino. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pangungulila, tila ba isang naglalakbay na kaluluwa na nagdadala ng masamang balita.
Bibang, huwag mo kaming hayaang mabulid sa kaharian ng dilim. Kami nangangailangan ng iyong tulong, sabi ng kanyang anino. Sa pagtunton ng kanyang pangalan, napagtanto ni Bibang na siyang anino ay isang naglalakbay na kaluluwa ng bayan ng Capiz. Paano ko kayo matutulungan? Ano ang maaari kong gawin upang iligtas ang bayan? Tanong ni Bibang na puno ng pangamba. Ang anino ay nagbigay ng gabay kay Bibang tungo sa isang misteryosong lugar sa kagubatan. Doon ay matagpuan niya ang isang lumang aklat na naglalaman ng mga ritual at kasunduan sa pagitan ng mga yumao at ng mga espiritu ng kagubatan. Sa mga pahina ng aklat, nakasulat ang solusyon upang mapabagsak ang nag-aalab na kadiliman na bumabalot sa bayan. Sa pag-aaral ng mga ritual, si Bibang ay nagpasya na magsagawa ng makapangyarihang seremonya sa harap ng pintuan ng kaharian ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng determinasyon, at ang kanyang puso ay puno ng layunin na iligtas ang bayan mula sa kapangyarihan ng dilim. Nang gabi ng pagtatangkang buksan ng pintuan, ang kanyang aklat ay nagbigay ng sariwang ilaw, at ang kagubatan ay nagtagumpay sa pag-unlad ng isang nakakatakot na pagsasalaysay. Nagdulot ito ng masusing takot at pangamba, isang senyales na ang bayan ay nagiging hanggan ng masamang kapangyarihan. Habang nagtutulungan ang mga aswang at mga anino sa pagpigil sa kanyang ritual, si Bibang ay patuloy na nag-aalab ng liwanag. Nagiging matindi ang pagsiklab ng mga anino, at ang mga aswang ay tila nalalagay sa masamang pwesto ng kanilang sariling kadiliman. Sa paglipas ng mga oras, natanto ni Bibang na may isang puwersa sa kanyang likuran na tila ba nagbibigay buhay sa mga anino at aswang. Ipinanganak mula sa nag-aalab na liwanag, isang espiritu ng kabutihan ang lumitaw na nagdadala ng lihim ng pag-asa. Ang espiritu ay nagbigay ng payo kay Bibang na ilagay ang kanyang sarili sa sentro ng ritual, upang ito ay magsilbing susi sa pagsasara ng pintuan ng kaharian ng kadiliman. Sa kabila ng takot at pangamba, tinupad ni Bibang ang payo, nagiging biktima ng sarili niyang ritual. Ang ritual ay nagtagumpay sa pagpapabagsak ng kaharian ng kadiliman, ngunit ang bayan ay nagiging muling nakakatakot. Ang mga anino at aswang ay nagdadala ng matindi at masamang galit, naglalakbay sa hangin at sumasalakay sa mga buhay ng mga tao. Ang bayan ng Capiz ay nagiging lugar ng tila walang katapusang takot at kaharian ng dilim. Si Bibang, na tila ba naging biktima ng kanyang sariling ritual, ay naiwang nag-iisa sa harap ng isang bayan na puno ng mga multo at espiritu ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Bibang na siya ang nagiging bahagi ng malupit na sekreto na nagdadala ng takot sa kanyang bayan. Ang ritual na isinagawa niya ay nagdulot ng hindi inaasahang kapahamakan, at siya ay naging daan para sa masamang puwersa na lumaganap sa bayan ng Capiz. Isang gabi, sa tabi ng bangin kung saan nagtagumpay siya sa kanyang ritual, napagpasyahan ni Bibang na gawing tapusin ang kapangyarihan na kanyang sinimulan. Sa pag-amin ng kanyang kamalian at pagbibigay pugay sa mga espiritu ng bayan, naglakbay siya patungo sa kaharian ng kadiliman. Sa pintuan ng kaharian, tinukoy ni Bibang ang sarili sa harap ng naglalakihang arko. Ang ritual ay nilisan niya, nag-aalab ng liwanag na siyang nagpatibay sa pintuan. Sa pagpupunyagi, natagpuan niya ang sarili sa isang makabagong kaharian, kung saan ang kadiliman ay wala na at ang bayan ay muling nabubuhay. Ngunit ang pag-ahon ng bayan mula sa kadiliman ay hindi nangangahulugang wala ng mga anino o espiritu. Sa halip, naging kaugalian ng mga tao na respetuhin at bigyang halaga ang mga nabubuhay na puwersa sa kagubatan. Ang bayan ng Capiz ay natutunan ng tahanan sa pagitan ng liwanag at dilim, at si Bibang ay naiwang nag-iisa sa mga pader ng kasaysayan ng bayan. Sa kanyang pagmumuni-muni,
Napagtanto ni Bibang na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nanggagaling sa ritual o anteng-anteng, kundi sa pag-unawa at paggalang sa mga puwersa ng kalikasan. Sa kanyang paglisan, iniwan niya ang bayan na may pag-asa at pangakong makakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagbibigayan. Habang si Bibang ay naglalakbay palayo sa bayan ng Capiz, ang mga tao ay natutunan na mabuhay ng may paggalang sa kaharian ng dilim at liwanag. Ang bayan ay hindi naglaho ang mga alaala ng kanyang pag-iral sa dilim at liwanag, ngunit ito ay nagkaroon ng panibagong simula na puno ng pag-asa at pangakong mas makabuluhan. Ang kwento ni Bibang at ng bayan ng Capiz ay naiwan sa pahina ng kasaysayan bilang isang paalala ng kahalagahan ng respeto at pag-unawa sa kapaligiran, patungo sa isang makatarungan at mapayapang pamumuhay. Please subscribe, like and share mga kawakarado. Salamat sa inyong suporta, Kwento ng Kaba.